Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ika-6 na linggo at nalalapit na po ang sandali na pananatili ni Jesus dito sa lupa matapos na siya ay muling mabuhay. Siya ay aakyat na sa langit at ang sabi nga niya, pupunta siya doon upang ipaghanda tayo ng silid na atin pong matitirhan. So, isang linggo na lang po at pagdiriwang na ng pag-akyat ni Jesus doon sa langit. Kaya bago ito, ang kanya muling habilin, ang kanya muling utos sa kanyang mga alagad, at ngayon ay pinapahayag sa atin ang utos niya na mag-ibigan kayo. Sabihin niyo nga po ang salitang pag-ibig. Sa mga, ano ba ang tawag dito? Sa batch ninyo. No? Kasi mga senior kapag 6 a.m., no? Sa mga level natin, kamusta na po ang pag-unawa ninyo tungkol sa pag-ibig? Mas natuto na ba tayo? Mas nakita na ba natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig kumpara noong medyo mga teenager, mga binata't dalaga? Ano ba yung natutunan mo tungkol sa pag-ibig? Usap muna kayo ng katabi ninyo. Dali. Dati, yung pag-ibig, ang sabi natin, di ba, nung mga daladalaga at binata pa kayo, no? Totoong-totoo yung salitang kapag ang pag-ibig pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ipinaglaban naman ninyo, no? O ano na nangyari? Ano na nangyari sa pag-ibig na yan? Ano na nangyari sa ipinaglaban na yan na pag-ibig noon? No? Kahit harangan kayo ng tabak, talagang ipagigiitan ninyo ang inyong pagmamahal. Marami, sa mga nasa online po, marami kasi dito, mga nabuhay pa ng panahon ng Kastila. Mga panahon ng Hapon, dito na. No?
Kasi maganda po yung, at least, no, na nare-realize natin yung tunay. Kasi inaasahan nga, lalo na sa mga 6 a.m. mass goers, no? Inaasahan sana na nagkakaroon tayo ng wisdom, yung mas malalim na pag-unawa, mas malalim na pagtingin tungkol sa pag-ibig. Balikan natin muna, no? Ano ba itong pag-ibig? Kasi lagi natin sinasabi at naririnig na ang Diyos ay pag-ibig. Ang nananatili sa Diyos ay umiibig. So, ano ba ang klase ng pag-ibig na itinuturo sa atin ni Jesus sa linggong ito? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Minamahal tayo ng Diyos. Walang discrimination. Pero tingnan lang natin kasi minsan sa panahon natin ngayon, na-overuse ang salitang pag-ibig. Minsan sinasabi pa natin, love has no gender. Love has no color. Love has no kung ano-ano pa. Pero naiintindihan ba talaga natin ang salitang pag-ibig? O baka naku-confuse tayo dahil nga sa mga ipinapakita ng mundo. Mahalaga yung pag-ibig, mahalaga sa tao ang may pag-ibig. Pero sa unang pagbasa, ang sabi dito, maging ang mga hintil ay minamahal ng Diyos. Nang makita nila na maging ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga hintil. Dati kasi ang inaakala at iniisip ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas, sila lang ang anak ng Diyos. Sila lang ang mahal ng Diyos. Pero pinatunayan dito na masaksihan ni Apostol ni Pedro at ng kanyang mga alagad na maging ang mga hintil ay mahal din pala ng Diyos. So, nagkaroon na ng direksyon, ng bagong pangunawa na mahal pala tayo ng Diyos lahat. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa, una tayong minahal ng Diyos bago pa natin siya piniling mahalin. Kahit pala yung mga hindi nagsisimba dito, mahal ng Diyos. Kahit yung mga hindi Katoliko, mahal ng Diyos. So, ang pag-ibig ng Diyos, inclusive. Ang pagliligtas ng Diyos dahil sa pag-ibig ay para sa lahat. Naintindihan ba yung bahaging yan? So, hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos na kami lang po ang mahalin ninyo. Kasi pag sinabing mahal mo, ibibigay ng Diyos ang lahat para sa kanyang minamahal. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kasi kaligayahan ng Diyos ang magmahal. Ngayon, ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Bakit? Para maging lubos ang inyong kagalakan. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Ano ba? Malungkot? Matamlay? Ano ba? Matamlay dahil sa sakit? Matamlay dahil sa rayuma? O baka sa bahaging ito, baka nagkukulang ka sa pagmamahal. Baka huminto ka ng magmahal. Kasi yung pagmamahal, yan yung nilalagay sa ating puso, yung pagmamahal, yung apoy na kailangan magpatuloy para sumigla ang buong katawan, para sumigla ang iyong buhay, para sumigla ang iyong pagkatao. Kasi kung mawawala ng pag-ibig, kung hihinto tayong magmahal, ay hinto na ang ating sigla. Bakit tumihinto? Kasi nasaktan. Kasi niloko. Kasi nawalan. Pag sinabing nawalan,
either lumipat ng ibang kanlungan, lumipat ng ibang bahay, o nawala sa mundong ito, namatay na. Kaya, yung iba nabuhay sa kalungkutan kaysa ang mabuhay sa pagmamahal. Kaya, marami, mainitin ang ulo, marami ang laging nakasimangon, marami ang laging, high blood. Mainit na ang panahon, subukan niyong mag-high blood kung hindi kayo hahantong sa kabaong. Diba? Marami nang namamatay ngayon dahil sa high blood. Mainit na ang panahon, sasabayan mo pa ng init ng ulo mo, imbis na sabayan mo ng pagmamahal. Pero ang magmahal po ay choice. Tayo ang pipili. Kaya ulitin ko yung sinabi kanina, no? Una tayong minahal ng Diyos. Buti pa yung pusa, nagmamahalan na. Diba? Una tayong minahal ng Diyos. Pero kailangan mo din magdesisyon. Mamahalin mo rin ba ang Diyos? Okay lang kung hindi mo mahalin ang Diyos. Mabubuhay ang Diyos. Magpapatuloy ang pag-iral ng Diyos. Kasi nga, siya ay pag-ibig. Pero sa atin, kung hindi natin pipiliin, ibigin ang Diyos, titigil ang buhay natin. At kahit anong gawin mo, kahit anong gawin nating effort, hindi yan sasapat para makapagbigay ng panghabang buhay na kaligayahan na hinahanap-hanap natin. Tumanda na nga tayo, hanap pa ng hanap ng paano ba ako magiging masaya? Baka yung bahaging ito ang kailangan mong makita o ang kailangan mong tingnan. Kasi baka lagi nandoon sa material na bagay. Baka lagi nandoon sa tao. Yung minamahal mo, ini-emote mo kasi hindi ka mahal. Kasi nga, akala natin, pag nagmahal ka, ay dapat suklian din ang pagmamahal. Okay din naman sana yon, no? Pero wag kang umasa na laging ganun. Kasi ang punto ay magmahal ka kahit ka nasasaktan. Magmahal ka kahit hindi suklian ang iyong pagmamahal. Kasi kaligayahan natin ang makitang masaya ang taong minamahal natin. Sa tamang konteksto, mahirap kasi na ipinipilit natin na yung mahal mo ay dapat kang mahalin, hindi na pwede kasi meron na siyang ibang piniling mahalin. Pero ikaw, piliin mo rin na mahalin ang iyong sarili. Okay lang yun. Magmahal ka lang para mas maging masaya ang buhay natin. Magmahal, mabuhay sa pag-ibig, kaysa mabuhay ka sa galit. Kaysa mabuhay ka sa paninisi, kaysa mabuhay ka sa kung anumang mga pangit na karanasan. At doon naman talaga yun, no? Palilitawin yung pag-unawa natin na kahit na o sa kabila ng mga hindi magandang nangyari, ay maglilingkod ka pa rin, magmamahal ka pa rin. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin